ako honestly ha, sa Senado medyo kinakabahan pa rin ako eh. Kasi andiyan pa yung mga chinador eh. Yung mga bumoto sa resolution na yan. Hindi mga kakampi ni Sara yan, unless mabawasan yan. Alam na nila yan, alam na, maniwala ka. Alam na ng tadhana gagawin sa mga yan. Alam na ng tadhana gagawin sa mga yan. So ibig sabihin dapat makulong. Panelista, kakopi, ako gusto ko, dapat siguro gawin natin para siguradong ma-impeach si VP Sara, masustain yung public clamor, no? Dapat wag tigilan ng publiko, no? Lalo na yung mga Marcos supporters at yung mga Yellow Pink supporters na i-push itong mga congressman na talagang panagutin si VP Sara. Kasi kapag nawala yon, kapag humina yung public pressure, posibleng makalusot si VP Sara sa Congress pa lang. Hindi na may akyat sa Senado. Ang importante, may akyat sa Senado at sa Senado marinig talaga lahat ng kalokohan ni VP Sara habang siya ay tinatrial. Sabi nga ni sabi ni Justice Carpio, kahit hindi ma-convict yan si Sara, malaking dagok sa kanya kapag natuloy itong impeachment sa Senado. Yung trial. Kasi mahuhubaran siya dyan. Lalabas lahat ng mga bank account nila dyan. Lalabas lahat ng mga tinatago niya dyan. Kasi syempre, impeachment na yan eh. Labasan na ng ebidensya dyan. Sasagutin mo yung nilabas niya ng ebidensya eh. At kapag nangyari yan, pagpipistahan sa ng Pilipino ng ilang buwan at mabubuking yung mga tinatago nila. So madaling sabi, mababawasan yung mga DDS supporters kahit papaano, no? Hindi, yung mga solid tanga yun. Talaga kahit ano yan. yung mga nasa gitna, yun yung mga mababawas talaga dyan. Yung mga undecided. Ilan ba yun mga yung mga tingin ko percentage ko lang naman to, yung talagang solid DDS wala nang 250 yan buong Pilipinas. 250,000. 250. Ulo. Sabi na mga DDS. Pare, ibig mo sabihin, yung bodyguard niya mahigit 300, merong hindi DDS doon? Siyempre naman. Babarata ka naman, madarahog. Ay, hindi ko na pinapasin. Hindi ko ka-level yun. Kasi hindi naman siya sumasagot sa banat ko sa kanya eh. Pero mga kababayan seryoso tayo. Dito sa impeachment ni VP Sara, dapat antabayanan natin to. Huwag tayo magsasawa na araw-araw. Dapat itinanan sa isip natin na karapatan natin bilang Pilipino malaman kung ano yung totoo dito sa impeachment ni VP Sara. Kasi nung nakaraang taon, pinagdamot sa atin ni Forthwith eh. Diba? Pinagdamot sa atin eh. Kaya nga yung taon na to, ipanalangin natin na sumang-ayon sa atin ang tadhana. Pero sa tingin ko sa atin na talaga tadhana, kaya natatakot na yung mga yan, karapatan natin malaman kung saan napunta yung pera natin. Sige sir. Panelista, kakopil, last take ko dyan sa tukol sa impeachment ni VP Sara. Gusto kong, interesado akong malaman, gusto kong makita talaga yung mga bank records ng magkamang Digong at Sara Duterte. Kung mapapatunayan ni former Senator Sally Trillanes yung 2 billion na nakita nilang pera ng mag-ama sa bangko. Yan ang napaka-interesante. Dahil kapag nailabas talaga yan, napatunayan, na-certify ng BPI yan or kung sino man bank yung may hawak niyan, na may ganung account talaga itong mag-ama, tapos na boxing. No? Dahil sigurado ako, wala naman silang source ng pera na ganyang kalaki. At sinabi na rin nila na meron silang mga net worth, katulad ni Inday Sara, may higit 80 million lang ang net worth, no? At si Digong, less than 100 million lang din. So, hindi nila maipapaliwanag yan kung saan galing yung bilyon-bilyong pera na pumasok sa mga bangko para sa mag-ama. Ayon mismo kay former Senator Sally Trillanes. Pero marami nagsasabi na totoo raw talaga yung mga bank account na yan. Kasi pansinin nyo sa tuwing mababanggit ni Trillanes ang bank account na yan, na-high blood si Duterte. Totoo yan. Ng away. Long panahon. Diba? Kasi kung wala yan, kung hindi totoo yung mga bank account na yan, kahit sabihin nyo, wala akong pakialam. Diba? Tama. Saka pipirman na siya sa waiver. Pipirman na agad siya sa waiver. Pipirman na siya sa waiver, sa hamon, di ba? Kung hindi totoo. Ang worries ko lang dyan, pre, baka idaan na naman sa technicalities eh. Kaya tama yung sinasabi mo, sir, bantayan natin yung mga miyembro ng House of Representatives. Kasi baka sa circle mismo ng House Justice Committee pa lang may mang sabotahe. Tapos magkaroon na naman ng pagkakamali doon sa proseso,
sadyain ba na magkamali and then iakyat nila ng Korte Suprema yan, syempre madideklara na naman ang constitutional. So, yan lang yung mga possible na na posibleng mangyari kasi kung ebidensya yung pagbabatayan, sure bull yan eh. Oo. Makukonvict si tama. Sara dyan eh. Kaya dadaan yan yung route ng technicalities, yun ang sisilipin nila. At magpapakampi na naman yan sa Korte Suprema. Alam na yan ng tadhana. Alam na yan. Nag-usap na kami. Yan ang higot sa... Sabi ko wala na lusot yan eh. Gusto ko yan. Nasa Ano tadhana. ang problema dyan, ha? Ang problema dyan, kapag nakakonvict si Sara at hindi na nakatakbo, patay ang kabuhayan ng mga vloggers nilang walang negosyo. At walang trabaho. Oo. At walang Parang trabaho. wala yata nakatapos na college graduate sa mga vloggers niya. O iilan lang. Ibabash. Mga dilis na nakabata na naman. Ibabash. Comment mo na. Basta tayo ng comment. Basta tayo ng comment. Ay, yung 201 na nakikinig sa atin live ha, live. Sabi ni Janet Dario Sumagaw. Yan. Tama, Sumagpaw. managot silang lahat dahil walang maidudulot na aral ang mga ginagawa nila. Paanong didikit ang mga congressman na ikinabang kasi sila sa pera na hawak ni VP. Kaya, ano yan? Ipinagtatanggol Ipinagtatanggol para nila para siya nilang inuuto. inuuto dahil madala siya sa sabwatan. Yan. Hello Ma'am Janet, no? At sa yung mga nakikinig sa atin, comment lang po kayo kung may mga komento kayo. Subukan natin shoutout. Yung 201 na nakikinig po sa atin ng live, happy viewing po sa inyo. Sige. Sabi, MJ Sales, pogi talaga ni Kakopi. Ay, wag yan. Ba't Kakopi lang? Bakit si Kakopi lang? Parang chicks mo yata yun ah. MJ! Ayan, nagtopo na si Palero. Edit mo yung comment ko. Pakikik nga yan. Pakikik. Ako, hindi ako nakapilter eh, kaya hindi ko apo eh. Ayan, Lumabas na sabi natural. ni Noemi Kato. Yan. Good evening mga sir. Watching from Kamakura City, Japan. Oy, Diyan. Kumbawa. Tama ba? sige, comment pa Lex. Yan, Ayan. gandang gabi. Sabi ni Si Line. Line. Ayan, sabi ni Sylvia, excited na ako malaman ang mga piatos na sinago. Oo, lahat tayo, lahat. Ayan, mga... si Jay Sarte, oh. DDS, oh. At least hindi namin kinikik, di ba? Pwede pa rin kayo mag-comment dyan kahit DDS kayo dyan. Pero sana may substance sa comment, no? Ayan, si Mark Ian everyday yan, watching from the Philippines. Oy, Mark, nasaan ka? Hindi ka nagpakita. Nandyan yan, malamang nandyan sa kwartong walang kusina. Yan, Oy, malamang Mark, ha? yan. Ikaw, ha? Kay Jacinto, Jack Villanueva, yan, good evening po sa inyo at magandang gabi rin kay Jane, kay Ma'am Norma Aguirre, happy viewing din po sa inyo. At kay Ma'am Maria Estrella Plateque, yan, solid to. Ayan, basta. Lagi nakikinig sa atin. Ito ang gusto kong panoorin, mas excited. Ma-impeach yan, siya ng 100% yan kasi may mga evidence sa kanya. Bakit ayaw magpakita ni Mary Grace Piatos, isang tao lang ang may gawa niyan. God bless. Correct, sabi ni Bato. Ang daming Mary Grace Piatos dyan sa Davao, pero ni isa walang lumabas. Ayan, dito tayo sa pangalawang ano natin, tong Blue Ribbon Report ni Lacson, ha? Kasi ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mananatili ang substance ng Blue Ribbon Committee Report. Maaring magbago ang version pero hindi ang laman, pahayag ni Lacson. Oy, nalaglag. Sige, diretso ko copy. Nalaglag yung earpiece. Ayan. Kinumpirma ni Lacson na may draft committee report na nagre-recommend ng pagsampa ng kaso kay Senator Jinggoy Villanueva at si Senator Chis Escudero. Yan. At etong Blue Ribbon Committee report, para nagkakapersonality yung mga senador. Oo, ano? Kanya-kanyang galaw. Merong mga senador. Pipirma ako dyan, pero wag mo lagay pangalan ko dyan. Kampihan kasi, Oo, nangyari kasi- dyan, kampihan. Parang traiduran sila no? Kasi Oo. pipirma ka. Ayaw mo ipalagay yung pangalan. Ibig sabihin, ayaw mo malaman na ikaw ay pumirma. Actually, ang gulo talaga ng Senado. Oh, magulo talaga. Buti pa yung Congress, no? Ang Kongreso, mas Dapat impeach to lahat to, hindi sila impeachable. Hindi sila Ayaw nga, impeachable. Balikan natin yung punto na yan. No? Sige, sige. When it comes to accomplishments, pansinin ninyo ha, tapos na yung mga priority bills, mas marami nang natapos dyan sa House of Representatives. Pero pagdating ng Senado, namamatay yung batas kasi wala silang version eh. Di ba, kailangan magkaroon sila ng magkapareho na version, no? Tapos i-consolidate yan. So, madali sabi, marami ang masyadong namumulitika na dyan sa Senado. Tingnan mo itong Blue Ribbon Committee report. May mga may dilabas na yung draft eh. Unang-una, ang tanong, hindi raw dapat na isa publiko yun eh.
Ang tanong, sino yung naglabas? O, di ba? Oh. Sila mismo nagtuturuan na. Si Lito Lapid daw, stock daw ni Lito Lapid. Hindi na nga nagsasalita yung tao na pagbintakan pa. Sinisilip mo. Anyway, yun, lumabas na yun kasi leak daw yan. Draft lang daw yan, initial report lang yan. Andun yung pangalan ni JV, ni Win Gatchalian at ni Zubiri. O, naglabas ng letter, wini-withdraw nila yung pirma nila. Doon pa lang may something fishy na. Bakit i-withdraw mo yung pirma mo dyan? Sa una pa lang, bakit pumirma ka dyan na hindi mo alam na nandiyan dyan yung rekomendasyon na kasuhan yan sila Cheese? Ang gulo, di ba? Yun nga yung mga naghuhugas kamay na kaagad. Ikaw yan, no? Anong basa mo dyan, Yam? Narinig ko yung interview ni Panfilo Lacson kanina ba o kahapon, no? Bukas daw lalabas ang partial committee report. Ang binago lang daw nila ay yung wordings ng committee report. Pero yung tao na nakalagay doon, andun pa rin, mga tao na gusto nilang imbestigahan further. Pero ang word specifically na tinanggal nila yung salitang to charge. Kasi hindi naman daw sila ombudsman or DOJ para magsabi ng to charge, no? Dadaan pa rin kasi yan sa ombudsman o dadaan pa sa DOJ para magkaroon ng preliminary investigation. So, para ang wordings nila tiname lang nila, winoter down nila yung wordings para hindi masyadong mabigat para sa kapwa nila senador, no? Alam niyo naman senado parang boys club yan, no? Nagpoprotektahan ng isa't isa yan kahit papaano. Hindi yan pwede si Senator Panfilo Lacson lang ang masunod kasi meron siyang mga i-consider na mga kasama na pipirma din ng report na kailangan niya, no, yung suporta na yon. Otherwise, magiging useless ang mga naging hearings sa Blue Ribbon Committee. Kaya pumayag na rin siya na i-water down yung statement at kung di ako nagkakamali, ang gagamitin na lang is to to be recommended for preliminary investigation or for further investigation. Yun ganun na lang, hindi to charge, no? So, yun lang, words lang. Doon lang sila nagkakatalo, mga kababayan, no? Kaya nakakatawa nga. Tama yung dalawang kasama ko, no? Parang something fishy dahil dapat hindi na nagmamatter yun dahil kung tutuusin, ganun din naman yun. Ganun din naman yung recommendation na ano lang yan words, play with words lang, no? Na bottom line, ganun pa rin ang gusto nilang mangyari, no? Na imbestigahan at kasuhan yung mga nakapangalan doon na individuals katulad ni Senator Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero, Saldico at iba pang mga contractors. Oh, pero sabi ni Boying Rimulya diyan sa issue na 'yan, ay kahit ano pa raw ilaman ng substance na 'yon, ay ng committee report na 'yon, pero kapag nakita nila na dapat talagang sampahan ng kaso, sasampahan daw talaga ng kaso. Correct. Dapat lang. Ang problema kasi masyadong political dyan sa Senado. Oo. Si Lacson, kung hindi siya nag-giveaway doon, baka mabawasan yung pipirma Diba? So kailangan niya rin i-consider, tama siya sabi Sir Yayam, no? I-reconsider yung, kasi syempre tatawag yan, pwede ba natin palitan yung ganyang term? Pwede ba natin alisin yan? Or else, hindi ako pipirma. So kailangan mo rin laruin Tama yung sinasabi ni Senator Lacson noon na doon nagkukulang si, si Liviste, si Representative Liviste. Hindi pwedeng ura-urada ka lang So kailangan mo rin laruin. Yun lang. Ang taong bayan na naman ang kawawa dyan. Pero malaking bagay din na binabantayan natin yan. Malaking bagay na lumabas yung mga pangalan nila Chis Escudero dyan. Kasi kung hindi lumabas yan, malalaman ba natin na sa initial report o sa draft nandoon yung mga pangalan nila? Hindi natin malalaman kung hindi nag-leak yan. So, Yam? Yun na yung aking take dyan. Sana lang, no? Lumabas na bukas talaga yung Blue Ribbon Committee report na yan para malaman natin, no? At makausad na rin yung mga kaso na yan. Pero sabi naman ni Boying Rimulya at ng DOJ na tuloy-tuloy ang kanilang mga pag-imbestiga sa mga involved sa flood control scam na yan. At kung di ako nagkakamali, no? I think based on my computation, no, within the next 4 weeks, meron na uling big fishes na i-issuehan ng warrant of arrest at makukulong tulad ni Senator Bong Revilla. Kaya yung isang senador, mainit na yung ulo Pag ini-interview, pabalagbag sumagot Sino yan? Sino yan? Praise the Lord. Si Joven. Hindi ka na mapapala ng interview nun Okay.